Kumusta po kayo? Sir R. Squared po. Narito naman po tayo upang maghatid na naman ng saya at kaunting kwento. Ito po ay tinatawag nating mga kwento ni Sir R. Squared. Matapos po yung aking kwentong Ang Babae sa Gulod na aking inilathala noong panahon ako'y nasa abroad. Alam niyo po, matatagal ko ng friend sa Facebook. Alam yan, nung ako'y nasa ibang bansa. Aking libangan ay gumawa ng magsulat ng mga kwento. No? And yung mga bagong friends ko na napanood na yung ginawa ko ng kwento ng ganito, naka-video, yung Ang Babae sa Gulod, marami po nag-PPM at nag-request. So, yung mga iba pa nating kwento, yung meron tayo kasing kwento, ganun pala yun, Eksena sa Bus, Agua de Mayo. Ito po ikukwento ko ay mag-ingat sa apoy at sa bato. Yan. So, mag-ingat sa apoy at sa bato. Parang kakaiba yung kakaiba yung title, So, simulan po natin ang kwento without any further ado. Ay para po matapos na, ito pong kwentong ito ay tungkol sa isang batikang sundalo. Ang sundalong ito ay laging napapadala at napapalaban sa gera. So, ano po siya? Siya po ay mga kabilang doon sa mga Scout Ranger Brigade. Yan po, Yan pong mga talagang sila yung mga striking force. So, madalas siya kung sa may kaguluhan, minsan napapadala pa siya sa ibang bansa para pagka tayo nagpapadala ng mga volunteers doon, kahit sa retrieval, yung mga volunteers sa mga sakuna, yan, sila ang mga laging pinapadala. At sa mga gerang labanan sa Mindanao, alam niyo naman, hanggang yung kahuli-hulihan niyang ang destino ay yung Marawi. So, dyan po iikot ang ating kwento, So, ito pong si General, naging 3-star general na po siya, Si General ay madalas napapadala sa labanan. At pagkakatapos naman nun, syempre may R&R, Rest and Recuperation, ay napapadestino siya sa Maynila. Reporting lang sila sa kampo kung saan ay tuntua yung kanyang pamilya. At tuwing siya ay wala sa destino, sa malayong destino, ay bumabawi siya sa kanyang pamilya. Nagluluto siya yung naglalaba, mga washing machine naman, siya naglalaba, siya nagdidilig, siya naglilinis ng bahay, namamalengke. So, ginagawa niyang lahat yon para makabawi sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya. So, umiidad-idad na rin kasi si General, Nasa early 50s na siya. 51, 52. At talagang nagbabalak na nga siyang mag-retire, kahit early retirement. Dahil siyempre may mga nararamdaman na rin siya sa katawan. Pero matipuno, malakas pa rin si General. Medyo nitong bandang huli ay natatagalan yung kanyang padestino ulit. Tuwan-tuwa naman yung kanyang asawa. Sabi, honey, sana ay hindi na ulit kayo ipadala. Mag-iisang taon ka na rin naman namin kasama dito sa Maynila. Oo nga, honey. At siguro, kapag ako'y maipapadala, ay ako'y magpapaalam na sa mga darating na araw at sasabihin kung ako'y marami na rin nararamdaman. Kung maaari, hindi na ako ang maipadala. So tuwing ganon, sila ay nasa Maynila, itong si General bilang siya yung leader ng grupo, they make it to a point, yung mga kasamahan niya doon sa platoon, doon sa brigada, yung kasamahan niya, dinadalaw niya isa-isa. Okay. Nagkakaroon sila ng tinatawag na get-together para mabuo pa rin yung kanilang team, Siyempre, mahirap na. Baka biglang ipatawag ulit, wala na yung sense ng... Doon naman ay konting inuman tuwing, linggo ng hapon, once a month, twice a month, sa bahay ng isa sa mga
kasama nila, minsan sa kanila, minsan doon sa mga kasama. Nagiinom sila, rest, video okay, kwentuhan, walang katapusang kwentuhan, at ang puro pinagkukwentuhan, alam mo na, ay tungkol doon sa mga labanan. So yun, ganun ang buhay niya. Tuwan-tuwa yung kanyang may bahay dahil tahimik na si General. Nagluluto, umagahan, maagang gumigising, nagsisimba pagkakatapos ng paglinggo, nagsisimba sila. Naipapasyal yung kanyang pamilya, nagmomol na lang sila, kain sa labas. So, yun ang buhay. Hanggang isang araw, may dumating na sulat. Written order galing sa report sa GHQ. So, pag-report sa GHQ, edi syempre, punta siya. Punta siya doon sa, hindi niya ka-reportan sila reporting lang, once every 2 weeks. Punta siya sa GHQ, nalaman niya, magmula sa kanyang commanding officer na ipapadala sila. Dito, doon sa may Marawi. Itong huling yun na po yung panahon na yun, papadala sila sa Marawi. Parang may bigla pong kumurot sa kanyang damdamin at sabi, naku, may iwan ko na naman ang aking pamilya. Malulungkot na naman at kakabahan na naman ang aking asawa. Siya ay pauwi, parang ang bigat ng lakad niya. Lulugo-lugo siya hanggang nakasakay siya sa auto, hanggang siya ay nakarating ng bahay. Hindi niya malaman kung paano niya sasabihin. Pagbungad niya pa lang sa pinto, sabi ng asawa niya, "Oh, honey, bakit parang malungkot ka? Hindi mo maitatatuwa, may napagalitan ka ba? May nasabi bang masama sa iyo yung commander o may nakatalo ka ba?" "Wala naman, honey. Kaya lamang ito." Inabot yung sulat sa papel. Ino-orderan sila na impake, okay? At maghanda dahil sa darating na Lunes ay sila ay padadala sa labanan sa Marawi. Dahil tumatagal, kailangan ng expertise nila. So, yung buong grupo, di lungkot na lungkot. Sabi niya, "Magdahilan ka na lang, honey," sabi ng babae. "Sabihin mo, nahihilo ka na. Hindi, sabihin mo, may rayuma ka, masama ang pakiramdam mo." "Hindi maaari, honey. Tawag ng tungkulin ito," sabi ng general. "Pero ipinangako ko sa iyo, mahal," sabi ng honey. "Huling-huli na ito at pagkatapos nito at mapagtagumpayanan ko, ako ay magsasabi na at sasabihin kong ako'y magre-retiro na. Pero kinakabahan ako, honey, baka may masamang mangyari sa'yo. Napapanood ko sa TV, nagsasabugan doon, talagang labanan Sabi niya, "Wala tayong magagawa, honey. Nakilala mo na akong ganito. Dito na natin na itaguyod ang ating kabuhayan. Tawag ng tungkulin ito, paglilingkod sa bayan." Sabi gano'n ng general. "Nalulungkot man ako, pero ayoko man, pero wala akong magagawa." Yan. So, gano'n na nga nangyari, noong nakuha yung sulat, Lunes, nung nagpunta sa GHQ Lunes, naisip sa kabilang Lunes pa, pupunta. Di meron pang ilang araw, halos isang linggo pa ang lilipas para sila'y magkaroon ng bonding. Naisip noong asawa habang iniimpake yung mga damit, Martes, bukas ay Miyerkules. Ang mabuti pa ay magsimba tayo sa Baklaran at pagkatapos ay sa Biyernes, magsimba tayo sa Quiapo. So, gano'n, sinabihan niya yung mga anak nung Miyerkules, "Anak, medyo lumiban muna kayo ng mga huling period ninyo sa school. Magkita-kita tayo bandang alas 4 ng hapon
Sisimba tayo sa Redemptorist. So, ginawa nila yun, ano? At nung Biyernes na, tawag dito, Biyernes, magsisimba sila sa Quiapo, hindi na sumama yung dalawang anak. Dahil sabing gano'n, pa, hindi kagustuhan ko man na sumama, finals ngayon sa school namin. Nung nakaraan ay hindi pa, nung Miyerkules, Huwebes, Biyernes ang aming midterms, ang aming midterms. Nung panahon na yun, midterms sa aming school. Ganon din yung kapatid na babae, no? Sa madalit sabi, to cut the long story short, dalawa na lang sila nagsimba sa Quiapo. Ang sabi niya nung asawa, honey, dahil dadalawa na tayo, mabuti pa yung misang pang alas 6 o pang alas 7 ang ating sa Friday ang ating puntahan at wala naman yung mga bata. So, ganun nga ginawa nila, no? Nag-early morning mass sila sa Quiapo at paglabas nila sa Quiapo, di ba sa Quiapo, ang daming mga manghuhula doon, daming manghuhula. Naiisip nung palabas silang ganyan, sabi na, honey, total nasa Quiapo na rin lang naman tayo. Ito yung laging ginagawa nung isa sa mga kasamaan mo, ni Kernel, asawa ni Kernel. Tuwing yung isa sa kumpare mo, yung kasamaan mo, ay pupunta kayo sa ang ginagawa ni Mare ay nagpapahula muna dito sa Quiapo. Para lang may guide, para lang panatag ang loob. Maaari mo ba akong pagbigyan? Ibang-iba ang kabog ng dibdib ko ngayon. Parang may mangyayaring masama sa'yo. Sabi ng palabas. Wala namang problema, honey. At kung yan ang ikapapanatag ng loob mo. Kasi talagang sa lahat ng alis mo, honey, sabi ng babae. Ngayon ko lang naramdaman yung ganitong kakaibang kaba sa dibdib. O siya, sige, alam mo ba kung saan doon. Sa gawi doon, malapit lamang dito sa simbahan. At yun daw ang pinagpapahulaan ng mga malaking tao, mga negosyanteng inchik, mga bilyonaryo, mga tawag dito, senador, artista, congressman, lahat ng mga bigatin doon nagpapahula. Siya, sige, kung yan ang kakagaan ng loob mo, wala namang masama kung tayo Sa madalit sabi, punta sila, pang-siyam na sila doon sa pila at ang mga nakapila, may Supreme Court Justice, may mga kung ano, may mga malalaking tao, may politiko, pang-siyam na sila. Pila. Chinaganan nila yung pila dahil andun na rin lang Honey, maaari ba tayong umuwi na? Ang haba. Hindi, saglit lang yan. O sige, kung yung ikakapanatag ng loob mo. Ito na. Natsagaan nila yung pila, sa madalit salita, sila na yung hinuhulaan. Nung lalaking manghuhula, lalaki. So, hindi si Madam Auring, hindi. Ano pong may paglilingkod ko sa inyong mag-asawa? Sabi, gano'n. Kasi po, ito pong aking asawa ay general at lagi pong naipapadala sa labanan. Kung maaari lamang po ay hulaan nyo siya kung talagang may mangyayaring masama sa kanya, hindi ko na po patutuloyin. Kasi iba pong abot-abot po ang kabog ng dibdib ko. Sabi ko. At kung wala naman po, di patutuloyin ko. At least, alam po namin kung anong kanyang dapat iwasan at dapat gawin. Sige, balasa ng So, manalangin po kayo at kayo po ay manalig sa ating gagawin sapagkat pag hindi nyo po kayo nananalig, wala pong saysay. Ito na. Tinulungan ng dasal, kuha ng baraha.
Di, nakaapat na baraha na ipinagtataob na gano'n, pinagtitihayang gano'n. Sabi gano'n, Mrs. General, wag po kayong mag-alala. Makakauwi pong ligtas itong si General. Sabi gano'n, makakauwi ka pong ligtas, General. Mrs. wag kayong mag-alala. Makakauwing ligtas sa panganib at walang sugat ang iyong asawa. Malalagpasan niya. Subalit, sabi nga, itong barahang ito ay may gustong sabihin. Ano naman pong gustong sabihin? Kailangan lamang mag-iingat ang iyong asawang si General. Mag-iingat sa apoy at sa bato. Ha? Oo. Kailangan niyang iwasan ang apoy at ang bato. Kahit nandun siya sa gitna ng labanan, pakakatandaan mo, dahil nandun ang signos ng asawa mo. At yun ang kanyang ikasasawi. Ayon dito sa hula, yun ang kanyang ikamamatay. Sabi, di nervous yung ano. Pero sigurado po kayo, manong manghuhula, makakauwi. Pero mag-iingat sa apoy at sa bato. Maraming salamat po, mga hula. Naku, naibsan po ang aking talagang sa huling-huli na po talaga ito. Gagawa na po namin ng paraan kahit ako po'y makiusap na sa kanila, sa kanyang commander, at ako na po makikiusap na wag nang ipadala dahil may edad na rin naman. Ay, magkano po ba? 100,000. Ha? Napakamahal naman ng hula mo. Aba, hindi ko sinabing magpunta kayo dito. At saka, Mrs., wala pa po akong hinulaan na nagkamali. Talagang ganun no? Wala pa daw siyang hinulaan na nagkamali. Eh di, sige, sabi. Ang mahal naman, sabi ng General. Eh, kung ayaw niyo naman magbayad, yung kasunod ninyo, ano yan, abogado ng Supreme Court yan. Baka gusto nyong istapa ang abutin niyo. Di nyo naman agad sinabi. Di naman kagad kayo nagtanong. At wag po kayong mag-alala, sabi naman nung manghuhula. Wag po kayong mag-alala. Ang hula ko po ay mayroong kasiguruhan. Anong kasiguruhan? May warranty. Ha? Hula, may warranty? Diyan po tayo naiiba. Anong ibig mo sabihin ng hula may warranty? Kung sakali man po na hindi nakabalik ang inyong asawa na sang-ayon sa hula ko at hindi siya namatay sa apoy at sa bato, ay ibabalik ko po sa inyo yung inyong ibinayad, dodoblehin ko pa po. Ayan po ay nakasaad. Kung gusto nyo po ay aking pipirmahan dyan. Ang mahal naman, wala bang tawad? Wala po, at hindi po natatawaran ang aking hula. Hindi kagat labi, pikit mata. Sige na, honey, bigyan mo na. At least alam naman natin kung anong sabi ng General. At yun naman ang ikakagaan ng kalooban mo. Mahal na mahal niya asawa kasi ayaw niyang mabigat ang kalooban Binigyan 100,000. Sa madalit salita, to cut the long story short, pinadala sa labanan, nakipaglaban, nakipagbakbakan. Habang nandoon, talagang sinabi ni General sa mga kasamahan na mag-ingat daw sa bato at sa apoy. Pag nakakakita ng bato, hindi siya doon kumocover sa mga puno ng niyog siya kumocover, sa mga akasya, ganyan. Pag may mga batuhan, hindi siya doon. Okay. So, bato at apoy. Pag meron siyang nakitang apoy, lumalayo. Pinagigitnaan siya ng sa madalit salita, nakauwi ng matiwasay, buong tropa nila, walang nalagas. At naging matagumpay hanggang matapos yung Marawi. Sila yung mga huling pinadala doon sa Marawi at nakabalik talaga dito.
hanggang nag-clearing, nag-ano. So, madalit salita, natapos yung anong yun, balik sa dating buhay. Ang pamilya, nagluluto si General, naka-apron, naglalaba, lilinis ang bahay, bumabawi sa asawa. Siyempre, ganyan talaga yung mga napapadistino, bumabawi, no? Isang linggo, matapos ang mga ilang buwan, at parang huli na nga yun, ang ginagawa na nila ng paraan na siya ay magretiro na, mga 55 siya ay dadali na, at nagpaalam na hindi na siya uubra. Ginawa niya ng paraan sa mga doktor-doktor na gano'n. Isang linggo, matapos silang magsimba araw ng linggo, sabi niya, buong pamilya, Junior, ikaw na ang magdala ng sasakyan pauwi. At ako'y pupunta lamang kina paring Fred. Alam niyo naman, linggo ngayon, yung mga dati kong kasamahan, kami naman ay mag-R&R. Yung recuperation, sila ay yun naman, konting, hindi, alam mo naman, mga general yan, hindi naman magpapakalasing yan ng langon-lango. Kung siya naman ay pumunta ron, kwentuhan, video okay, patatlo-tatlong boting beer lang, gano'n lang ginagawa nila. Ay, sige po, Papa, sabi nila. O, ihatid mo na ang mama mo. Ang sabi naman nung asawa, baka naman magpapakalasing ka. Mamayang 6:00, bago mag 6:00, ikaw ay umuwi dahil si ate ay pupunta raw sa bahay, may dalang mga pagkain dahil birthday, may handa si ate. At ipagluluto daw tayo ng masarap na putahe niya. Sige, saglit lang naman kami. Tsaka kailan ba naman ako nagpakalasing? Lagi namang, sandali lang naman kami doon. Kwentuhan lang lagi. Kantahan. Di tiwala yung asawang babae kasi lagi naman nilang ginagawa yun at hindi naman talaga nagpapakalasing si disiplinado yan generally. Yun nga. Sa madalit salita, nakarating sa inuman, kwentuhan, video okay, tawanan, apiran, yung mga tungkol sa labanan na naman ng mga pinag-uusapan. Hanggang sabi niya bandang 5:00, mga pare, ako'y mauuna na muna sa inyo dahil darating yung hipag ko, yung ate ni Mrs. Birthday daw pagluluto daw kami ng paborito namin at magdadala ng kaunting handa. May kaunting salo-salo. Ay siya, sige. Hindi naman lasing si General. Siguro apat na San Mig Light pa. 4 lang. Nananabi siya sa may diyan siya sa may Balete Drive Alam niyo ba yung sa may Balete Drive? Malalapad yung mga sidewalk dyan. Talagang may mga sidewalk malapad. Tapos naglalakad siya sa sidewalk. Sa sidewalk talaga, hindi sa karsada ha. Na-imagine nyo yung dyan sa Balete Drive. Malapad yung sidewalk. Standard. Dahan-dahan siya naglalakad. Nung walang biglang humaharurot. Humaharurot na isang pick-up. Kung pick-up na malalaki yung gulong na ganyan, nawalan yata ng giya, nawalan ng preno. Inararo siyang ganyan. From likod, sumampa sa gutter. Nabangga si General. Patay, disgrasya. Eto na. Noong nakailang gabi na ng lamay, naalala nung ate, noong asawa. Teka, hindi ba't naikwento mo sa akin na kayo'y nagpahula? At ang sabi yung asawa mong si General sabi ng manghuhula sa bato o sa apoy mamamatay? Bakit ganyan? Car accident ang kinamatay. Hindi ba sabi mo napakamahal ng ibinayad ninyo? Naalala niya. At hindi ba sabi mo may warranty pa yung hula? Ate, sabi mo.
parang naloko kayo. Kung ako sa'yo, ay balikan mo yung manghuhula. Di sabing ganun ng asawa, nagdadala mo to. Humanda sa akin yung manghuhulang yan sa loob-loob. Makatapos na mailibing. Mailibing lang na mailibing itong aking asawa. Babalikan ko siya. Sabi ganun, di ganun nga, ano? Sabi ganun. Nailibing na nga yung si General. Pagtabukas after nung libing, pumunta sa Quiapo yung asawa. Sabi nung asawa, napakawalang niya mo. Sabi ganun, isa kang impostor. Isa kang manloloko, manggagancho. Isa kang huwad na manghuhula. Sabi ganun. Huminahon po kayo, misis, at ang daming mga kilalang tao nagpapahula dito. Sinisira niyo ang aking reputasyon. Anong reputasyon? May pa-warranty ka pa? No. At sabi mo, ang mahal-mahal ng hula mo. Ang sabi mo, sigurado at hindi pa. Ikaw, hindi ka pa pumapaltos sa mga hula mo. Napakawalang hiya mo. Yun yung asawa ko, patay. Sabi ganun. Di ganun na nga. Sabi, ayun, nailibing na, patay, car accident. Sabi, huminahon po kayo, misis. Hindi po mangyayari yung sinasabi nyo. Maupo po kayo at ating pong pag-usapan. Anong pag-uusapan pa natin? Imposible po, sa tinagal-tagal ko po, 36 na taon na po ako nandito sa Quiapo. Hindi po mangyayaring sasablay ang hula ko. Anong hindi sasablay? Sumablay na nga, car accident. Mag-ingat sa bato at sa apoy ang sinasabi mo. Maaari po bang kung papayag kayo atin po munang imbestigahan. Talaga nang bubudol ka pa. Anong imbestiga pa? Ito na nga, death certificate. Car accident. Nasagasaan ng pick-up. Patay. Sabi nga. Sige po, ganito na lamang po, misis. Kapag ka po napatunayang mali, syempre nakakarinig ng mga ibang mga artistahin doon, tsaka ng mga senador doon. Sabi niya, maupo po kayo, mag-usapan po natin na may naon. Kapag ka po ako'y mali sa aking naging hula, kagaya po ng sinabi ko, ay ibabalik ko po sa inyo yung inyong naibayad at dodoblihin ko pa. Talaga, yan ang usapan. Gawin mo yan. Kung hindi, mismo yung mga kliyente mo, ididemanda kita dyan sa mga kliyente mo, tiga Supreme Court. Sabing ganun naman. Sige, ngunit sa isang kondisyon po, misis. Anong kondisyon? Kapag naman po napatunayan natin na tama ang hula ko, babayad po ulit kayo ng 100,000 ulit dahil sa iskandalong ginawa ninyo dito sa aking opisina. Sabi ko, di malakas ang loob ng asawa. Call! Sabi ko, ito, death certificate, cause of death, car accident. Sabi ko, ano bang nilulusot mo dyan? Sabi ko, ayan na. Maaari po bang simulan po natin ngayon din? Ako po'y sinabi sekretarya, sabihin mo may emergency lamang na ayusin. Para po bang puntahan natin ang pinangyarihan ng krimen? Pwede sa pinangyarihan ng krimen. Halika! Kung ano pang sinasabi mo. Pag hindi bayad ka, doble. Sabi nga ng asawa. Napakawalang hiya mo. Patay na yung asawa ko. Niloloko mo pa ako. Sabi nga. Nasaan po kaya yung naka-aksidente? Nandun sa presinto. Naka-impound, pick up. Sabi nga. Pick up. Pare po ba nating, sabi ng manghuhula, hindi makapaniwala yung manghuhula, wala doon sa pinangyarihan ng aksidente, wala doon, Ayan. Sabi niya puntahan po natin, pare po puntahan natin sa presinto at naka-impound doon. Sige, punta sila, sinamahan. Yan ang pumatay. Anong bato at
Anong bato at apoy? Sinasabi mo, i-pick up nga. Sabi niya. Eh di, inilabas na nung manghuhula. Relax lang po kayo, misis. Maupo po muna kayo dyan. At akin lamang pong susuriing mabuti. Ikot yung manghuhula sa pick-up. Ikot doon sa paligid-ligid. May mga dent na yung pick-up. Talagang bumangga sa pader eh. Tapos naipit si General doon sana. Maya-maya. Aha, misis, sabi gano'n. Natagpuan ko na. Natagpuan ko na. Natagpuan ko na po. At hindi nagkamali ang hula ko. Sabi ng misis, anong hindi nagkamali? Nasaan yung bato at apoy? Sabi nga, halika po kayo, misis. Halika po kayo. Sabi nga, di hinawa ka. Dahan-dahan lamang po, misis. Ano? Oh, ano na nasan dyan? Anong sabi nga, eh, nakikita niya po yung pick-up. Oh, yan, warak. Naipit dyan yung asawa ko, sabi nga. At nagulungan pa. At yun ang kanyang kinamatay. Sabi nga. Yun nga po, misis. Yun ang sang-ayon sa investigasyon. Oh. Halika po kayo. Tingnan ninyo. Pinakita yung gulong. Basahin po ninyo kung ano nakasulat. Binasa. Biglang napagano'n yung misis. Ha? Sabi nga gano'n. Nako. Sabi nga. Oh. Anong basa nyo? Ano ba? Firestone.